Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Mm. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Naka! Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Alam mo, yan din ang nasa isip ko. Tama talaga si Attorney Rowena Guanzon dito. Desperado na siyang makuha ang sentimiento ng bawat Pilipino. Kasi alam niyang olat na siya. Mantakin mo, maglagay ka ba naman ng Yussi Claire Castro? Ay, by the way, kailan kaya magdedebate si Yussi Claire Castro tsaka si Attorney Rowena Guanzon? No match yan, grabe. Kawawa dyan si Yussi Claire. Hindi, alam mo, ito kasi pabagsak ni, talagang dumadaus-dus na sa taong bayan itong si Marcos. Kaya ang ginawa niya, nakita niya kasi parang, shit, patay tayo dito. Last year, sabi ko may 5,500 na flood control project. Tapos ngayon, binahana naman ng todo-todo. Hindi ko pwedeng sabihin na dadagdagan natin ng flood control project. Hindi pwede kasi yari siya doon, di ba? So alam ko na. Para nandun tayo sa magandang side, sisihin na lang natin na may kasalanan na yan. Pero kahit siya yung may kasalanan, kahit parte siya nung may kasalanan, di ba? Tandaan ninyo, ikaw ang presidente ng executive branch. Ikaw ang presidente na may hawak ng sekretary ng DPWH. Tapos sisisihin mo yung mga tao mo, hindi nag-perform ng kanilang duty. Ikaw yun. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. Mm. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya. Pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan. Lalo na stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya 3 years ago ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi grabe, palubog na. Everything is going downhill. Nadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay yung mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax. Alam mo, isa pa yan. Isa pa yan ang pinakamatindi talaga eh. Kasi yung flood control project na sinasabi ng ni BBM, yun ay reaction lang yun sa matinding problema. And ang matinding problema, kaya nagpatuloy ang pagbabaha, ay ang isa sa mga matindi doon ay yung minahan. Bakit hindi niya magalaw yun? Kasi nga, according to Attorney Rowena Guanzon, kung hindi ka mag-anak, yun yung mga financier ng kanyang kampanya. Kaya, hindi man lang magalaw. At ang matindi dito, sabi nga ni ma'am, ni attorney, yung tax, hindi masingil. I mean, sa dami-dami, kung matatanda natin, yung mga nakaraang araw, pati yung ipon natin, gustong taksa ng malupit. Para lang magkaroon sila ng pera. Sabi nga ni Chinkitan, kasi tinanong siya ano ba ibig sabihin nitong pagtatax ng gobyerno? Alam mo, simple lang yan parang sa negosyo. Kaya mo gustong kumuha ng more income kasi nalulugi yung kumpanya. Hindi niya man sinabing direktang nalulugi na tayo at wala na tayong pera.
Pero yun ang ibig sabihin nung pagtatax ng gobyerno. Ibig sabihin, we need money. Kung we need money, alam mo, unang ginawa ni Duterte, siningil niya ang Mighty Corp, siningil niya ang si Lucio Tan, siningil niya yung sila Prieto, lahat ng mga quote-unquote oligarch kaya sa Pilipinas ay siningil niya ng tamang buwis, pinagbayad niya ng utang. Kung gusto mong kumita, ang gobyerno, singilin mo ang mga nasa paligid mo. Yan ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Pero bakit hindi niya magawa? At ang nasa isip niya yung sabong? Baka naman doon kumukuha ng pera, hindi natin alam. That is not proven. Pero hindi kaya isa sa mga tutulong sa kampanya sa 2028 ay may-ari ng sabong? Nakalaban ni Atong Ang? Hindi kaya ganun? Gago! Hindi, ako, yun lang yung mga nasa isip ko. Tinatanong ko yan, ha? Yan ay matinding tanong. Sa mining, dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Nako, Yan patay din ba tayo dyan. ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa Nako. mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine eh. Ang makaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na. Mga hindi nakagets dun, ha? Mine. Di ba pag binagbebenta, mine. Panay mine siguro. Pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya palakpakan natin siya nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya. Ang dapat niyang sabihan na, mawalang hiya kayo. Ma'am, asin malapit? Isang hakbang lang ba ng ganon? Pwede naman siyang tumalikod na lang, ano? Sabihin ni Marcos, Oy! Walang niya ka? Wala kayong hiya? Kasi tama nga naman eh. Sino ba nagde-deliberate ng budget? Sino ba ang pasimuno ng insertion? Di ba ang mga mambabatas? Yan yung mahilig sa insertion? Hindi, mahilig ko yan. Kahit nga hindi nila asawa, ini-insert nila eh. Tigilan nyo lang, kundi puputulin ngayon mga daliri nyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsot? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay. Naku, madam, wag mo naman paalala. Nakalusot na yan sa taong bayan eh. Yung utang na sinabi mismo ng Supreme Court. Supreme Court po nagsabi, hindi po ako, hindi po si Ma'am na executory. Diba? Sinabi mismo yan eh. Oh, yung utang. Hindi ko alam kung anong nangyari dun. Sa bagay, wala namang, hindi naman kayang i-execute ng Supreme Court yung kanilang batas. Ang mag-execute niyan, executive branch. Sino ba presidente doon? Si Marcos. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Inyong ama. Na natalo na kayo sa kaso. Hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man lang tayo ng konti. Naku. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop.
chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po Grabe. kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Anong pagbabago po ang ginawa ninyo sa 3 taon? Cosmetic? Kumbaga, cosmetic? Pampapo. Ayun po yung komento ni Atty. Guanzon. Alam mo, sa totoo lang, tama talaga ho yun eh. Ilang beses siya narinig ko na sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na ako talaga sinasang-ayunan ko talaga na ang sumira ng todo-todo sa administrasyon ni Marcos ay walang iba kung hindi yung Kamara o yung pinamumunuan ng pinsan niya. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto niya talagang isalbahin ang sarili niya, pwede niya pang masalba kahit papaano eh. Pag tinanggal niya bilang speaker si Romualdez. Doon pa lang sa PI, bumagsak na yun eh. Talagang antindi ng dagok na nangyari nun. Pangalawa, doon sa blank na nasa natin, sa budget, doon pangalawa yun, grabe ho yun. Doon matindi na kagad eh, di ba? So, yung mga ganong kung sana hindi si speaker yan, di sana kahit papaano may naipanalo kayo noong 2025. Mismong yung campaign manager nyo na nagsasabi dahil sa kagagawan ni Speaker Romualdez kaya nagkatalo-talo kayo noong 2025. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin makinig. Ganyan na ba ho ba talaga pagka nabibingi na? Hindi, kasi yan ang tanong natin eh. Pagka ba talaga nabibingi na? Ayaw niyong makinig. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng taong bayan eh, sa inyo. Ang nakakasir. Ewan ko, wala bang bumubulong sa kanya o talagang takot lang siya sa pinsan niya? Or baka nakikinabang siya sa pinsan niya. Hindi natin alam. Yeah? Hindi natin alam. Baka naman nakikinabang din siya kung ano mang ginagawa ng pinsan niya. Hindi natin alam kung ano ginagawa. Pero, ewan natin. Sana. May pagkakataon ka pa, bukas na bukas tanggalin mo yung speaker. Pero malabo na yan. Malabo yan.